ang pinakamataas na pagpupuri, pagsasalamat, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng pagbati, paggalang at pagrespeto sa ating ginagalang na pastor, Willie Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya, sa ating ordained preachers, sa mga preachers, sa mga manggagawa, mga awit, sa mga kapatiran na nandito po na naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Ako po'y bumabati ng happy 30 years of church anniversary dito po sa dakong San Carlos City po. At ako po'y nagagalak at nagpapasalamat na naidako po kami ng Panginoon, ng ating Panginoon dito po sa San Carlos City Outreach po. Mga minamahal, gusto ko lamang pong i-share yung mga maliit na bagay na ginawa sa amin ng Panginoon. Subalit ito'y pinakamalaki na po bilang isang tao. Nung kasagsagan po ng COVID-19 po, ang aking beloved wife ay nakaranas din po ng mga sintomas na mga COVID-19 po. Halos lahat po ay nasa kanya na po. Pagdating niya po sa bahay, sabi niya sa akin, "Daddy, masakit ang ulo ko at siya'y mataas ang lagnat, inuubo, at siya'y nahirapang huminga at para siyang lantang gulay po, mga minamahal." Bilang isang kabiyak po, ako po'y nabahala po. Bigla na lang po siyang nahiga sa kwarto at ginawa po ko po ang pagpupuri, humingi ng habag sa ating Panginoon. At siya po'y nilihans ko po. Habang nililihans ko po yan, mga minamahal, siya po'y naramdaman ko po na nakaranas po siya ng kaginhawaan. Praise the Lord, amen. Siya po'y nakatulog ng 2 oras po, mga minamahal. At ako po'y nabahala po. Habang napupuri, nagdarasal po, pagkaraan po ng 2 oras, sabi niya nagising, "Daddy, kuha mo ako ng pagkain." Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kahabag-habag po ang ating Panginoon. Sa panahon ngayon po, alam niyo naman ang kahirapan sa buhay, nandiyan po lagi ang ating Panginoon. At binibigyan niya po ang ating mga pangangailangan sa mga araw-araw. Mga minamahal, ako po'y tinawag ng ating Panginoon o tinawag ang aking pamilya nung ako po'y nagkaroon po ng karamdaman. Ang karamdaman na hindi po basta-basta sakit na dumapo sa akin po, mga minamahal. Way back, before mag-lockdown po, March 2020 po, naranasan ko po yung pananakit ng ulo na sobrang sakit, panglalabon ng mata at laging parang mga may hangover o parang lasing po na parang nahihilo po. Tinuis ko po yun, mga minamahal. After 2 years po, May 2022 po, ako po'y pina-check up ng aking beloved kasi po, siya po'y nababahala na po, saka po, hindi ko na po matis ang aking nararamdaman po. Dumaan po ako sa isang optometrist po, pero wala pong mag-fit na mga lenses para sa akin. Nirefer kami sa ophthalmologist, ganun din po, hindi mahanap ang aking karamdaman, maraming pagsusuri sa aking mata at sa aking ulo. At sa this time po, nirefer na naman kami sa isang neuro-ophthalmologist po. Dito po, nagkaalaman na po. Ako po ni-require na magpa-CT scan po. At doon po, nalaman po na ako pala ay may isang brain tumor po, mga minamahal. Ito po ay labis na ikinabahala o labis na nanlumo. Ako na po ay, ang mga minamahal, wala na po akong ginawa kung kundi umiyak, magmukmuk sa kwarto. Bilang isang ama po, hindi ko na po na gagawa ang aking katungkulan po. Maging sa trabaho ko po, wala na po kong gana. Lahat ng bagay po. At
At sa mga advice ng sa lahat ng doktor po mula dito po sa San Carlos, Dagupan at maging sa Baguio City po, sabi nila sa akin, iisa po ang kanilang advice sa akin, immediate craniotomy po. At napakasakit po mga minamahal. Kasi po, alam ko na po ang aking kalalagyan po pagka sa binuksan po yung ulo mo, dalawa lamang po yun. Kung hindi ko mailagpas, sigurado kamatayan ang aking matatamo. Kung sakali man ako'y mabuhay, 50-50 po, baka magiging lang tanggulay din ako, mga minamahal. Kaya po, sa labis na pangunguproblema po namin, mga minamahal, ako po'y nagmumukmuk na sa kwarto. Talaga pong, dahil po sa ayaw ko pong magpa-opera po, tinanggap ko na po ang aking katapusan sa mundong ito. Ako po'y nag-iiyak na po bilang paghahanda po sa aking, sabihin na natin, aking kamatayan po. Talagang hinihintay ko na lang po kasi labis ang sakit na naranasan ko po. At sa bilang paghahanda po, ako po'y nag-browse ng mga YouTube po, mga makalangit na palabas para maibsan po ang aking nararamdaman po. At bigla po lumabas ang ating gawain, Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, doon ko po napanood, doon po namin napanood ng aking beloved. Mami, dalo tayo dito sa gawain ito. At sa YouTube na po yon, natagpuan namin sa Baguio Outreach po. At sa bagaman kami magdadalawang taon lang lamang po na nasave po kami last June 5, 2022 po. Kami po ay magdadalawang taon lamang po, mga minamahal. Sa aming sa panahong yon, sa pitsang yon, mga minamahal, kami po ay tumanggap at nagpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. At bigla po nagkaroon yung kapatid niyo pong na wala ng pag-asa po, bigla po nagkaroon ng pag-asa. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So balit, tinuloy ko pa rin yung mga gamot. Halos 2 buwan po, mga minamahal. Pero sa aking paggagamot, parang nararamdaman ko na lalong lumalala ang aking sakit. Lalong lumalabo ang aking paningin. Lalong mas matindi ang sakit ng aking ulo. Kaya sinabi ko sa aking beloved, Mami, itapon mo na yung mga gamot na yan. Ayaw ko na. Sukwang-sukwa na ako sa mga gamot na yan. Alam nyo, mga minamahal, kung hindi kayo maniwala o maniwala man kayo, 20 to 30 tablets a day, talagang overdose na po yung binigay ng mga resita ng mga doktor. Sa tinigil ko na po yung mga gamot ko, mga minamahal, sa maikling panahon lang po, unti-unti akong pinagaling ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sa patuloy na pagdalo at sa pagload ng ating pastor, ako'y kinabagan ng ating Panginoong Hesus. That's right. Mga minamahal. Kaya, kamangha-mangha po ang ating, dito po naming natagpuan ang dakilang doktor at manggagamot dito po sa ating gaway ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, hindi ko na po pagkakahabain ng aking patutuo. Ako na po ay lubos na pinagaling ng ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, pilit pa rin ng aking beloved na ipasitiskan uli ako kung mayroon ba talaga, mayroon pa ba yung bukol-bukol sa aking utak. Pero sabi ko sa kanya, mga minamahal, wag na, nagagampanan ko na po ang aking trabaho, balik sa yung mga gawain ko po. Sabi ko sa kanya,
isayaw na lang natin at ipalakpak sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Lubusang matutunaw na lahat yan. At katunayan po, mga minamahal, noon po, hindi na po ako makapag-drive. Ngayon po, last church anniversary po natin sa Maynila at sa birthday ng ating ginagalang na pastor nung last June 25, last year po. Ako na po ang nagmaniho po. Dati-rati po, Praise the Lord. walang-wala na po talaga. So lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.